Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang sumalubong kay Michelle pagpasok niya sa malawak na pinto ng mansyon ng mga Montemayor. Sinundan iyon ng isang malakas at galit na sigaw ng bata. Isang sigaw na hindi lang basta pag-iyak, kundi puno ng pagkasuklam. Sa tabi niya, napapikit ng mariin, ang mayordoma, isang matandang babae na halatang pagod na ang hitsura. Bumulong ito na parang sa sarili lang niya. Diyos ko, heto na naman po kami. Ngunit sa halip na pagkagulat o takot, isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Michelle sa kanyang dibdib. Awa. Hindi ito ang ingay ng kasamaan. Ito ang ingay ng kalungkutan. Ang ingay ng isang batang humihingi ng tulong sa paraan na alam niya ang manakit. Pagpasok nila sa sala, bumungad sa kanila ang eksena. Isang mamahaling florera ang basag sa marmol na sahig. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang tatlong magkakamukhang batang lalaki. Ang isa, marahil ang sumigaw, ay namumula ang mukha sa galit. Ang pangalawa ay may maliit na ngisi sa labi, na parang nasisiyahan sa gulo. At ang pangatlo, nakatayo sa isang sulok, ay tahimik lang na nanonood. Blanko ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Kai! Enzo! Liam! Sigaw ng mayordoma. Nanginginig ang boses. Ano na naman ito? Walang sumagot. Ang batang galit ay dumampot ng isang piraso ng basag na florera at akmang ibabato. Bago pa man makakilos ang mayordoma, humakbang si Michelle. Dahan-dahan, kalmado. Ako si Michelle, sabi niya sa malumanay ngunit matatag na boses. Tumingin siya sa mata ng bawat isa sa kanila. Ang bago ninyong tagapag-alaga. Ang batang may ngisi ang unang nagsalita. Bago? Tingnan natin kung tatagal ka ng isang araw. Pangwalo na po kayo, ma'am. Bulong ulit ng mayordoma sa tabi ni Michelle. Ang huli, tumakbo palabas ng gate habang umiiyak matapos lang ng 3 oras. Hindi inalis ni Michelle ang kanyang tingin sa mga bata. Napansin niya ang mga bagay na hindi marahil nakikita ng iba. Ang panginginig ng kamay ng batang galit. Ang kalungkutan sa likod ng namangisi ng pangalawa. At ang matinding pangungulila sa mga mata ng batang tahimik. Parang nakita niya ang sarili niya at ang kanyang kapatid sa kanila. Miss Reyes, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumutol sa lahat. Mula sa itaas ng grandiosong hagdanan, isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng mamahaling business suit at ang kanyang mukha ay parang pinaghalong gwapo at pagod. Ngunit ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Ito, si John Montemayor, ang ama, ang hari ng palasyong ito. Hindi niya pinansin ang mga anak niya o ang basag na florera. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Michelle. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na, para bang isa siyang kagamitan na hindi siya sigurado kung dapat bang bilhin. Sumunod ka sa opisina ko, utos niya, bago tumalikod at maglakad paalis. Sa loob ng opisina, ang lamig ay mas matindi. Ang lahat ay perpektong nakaayos, walang kahit isang piraso ng alikabok. Umupo si John sa likod ng kanyang malaking mesa at itinuro ang upuan sa harap niya. 7, simula niya, habang binubuklat ang resume ni Michelle na parang hindi naman talaga binabaho. 7 na ang sumuko sa loob lang ng 2 buwan. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Tumingin si Michelle hindi sa mga papel, kundi direkta sa mga mata ni John. Nakita niya ang parehong pader na nakita niya sa mga anak nito. Isang pader na gawa sa sakit at pagdududa. Sir Montemayor, panimula ni Michelle, buo ang boses. Hindi po ako naparito para maging kaibigan ng mga anak ninyo. Natigilan si John. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Naparito po ako para alagaan sila. Pagpapatuloy ni Michelle. Naparito ako para siguraduhin na ligtas sila, malinis,
at napapakain ng tama. Narito ako para turuan sila ng tama sa maltangkam sa mali. Ang pagiging kaibigan, bonus na lang po iyon kung mangyayari. Pero ang trabaho ko, ang mission ko, ay ang kapakanan nila. Natahimik si John Montemayor. Sa unang pagkakataon, ang lamig sa mga mata niya ay napalitan ng bahagyang pagkagulat. Sanay siya sa mga aplikanteng nagsasabing mahal nila ang mga bata na gusto nilang maging ate ng mga ito. Ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa kanya ng may ganitong katapatan at profesionalismo. Tinitigan niya si Michelle ng matagal na para bang sinusubukan niyang basahin ang kaluluwa nito. Nakita niya ang determinasyon, ang tapang, at isang bagay pa, isang kalungkutan na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan, isinara ni John ang folder. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Bakit ko dapat pagkatiwalaan ang mga anak ko sa'yo, Miss Reyes? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Patunayan mo. Nagkatinginan ang magkakapatid. Dahan-dahan, umakyat sila sa kani-kanilang kama. May pag-aalinlangan sa una, ngunit nang maramdaman nila ang init ng katawan ng katabi, isang pakiramdam ng kapayapaan ang unti-unting dumaloy sa silid. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis ang kanilang ina, walang umiyak, walang sumigaw, walang bangungot. Si Kay, na noon ay umiiyak, ay nahiga ng mahimbing. Si Enzo, ang laging may ngisi, ay mukhang payapa. At si Liam, ang laging tahimik, ay dahan-dahang inabot ang kamay ni Enzo at hinawakan ito. Napangiti si Michelle. Sa gitna ng malamig na mansyon, nakalikha siya ng isang maliit na isla ng init. Habang pinagmamasdan niya ang mga anghel na natutulog, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo doon si John Montemayor. Umuwi siya ng maaga. Nakita niya ang lahat at ang kanyang mukha. Walang emosyon. Hindi mabasa. Nakatayo lang si John sa may pinto. Hindi makagalaw. Sa loob ng mahigit isang taon, ang mga kwarto ng mga anak niya ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. 3 magkakahiwalay na selda ng kalungkutan. Ngayon, ang nakikita niya ay isang larawan na hindi niya kailanman naisip na posible, pagkakaisa. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang bagay na mas komplikado, isang kirot. Isang realisasyon na ang solusyon sa problema ng mga anak niya ay hindi pala mas maraming laruan o mas malaking kwarto. Ang kailangan pala nila ay simpleng init ng damdamin, isang bagay na hindi niya maibigay. Bumalik sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Catherine, ang dati niyang asawa. Puro katrabaho dyan. Ang mga anak mo, kailangan kanila, hindi ang pera mo. Sigaw nito bago ito tuluyang umalis. Pinilit niyang kalimutan yon. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Iniisip na ang pagpapalago ng Montemayor Empire ang pinakamagandang magagawa niya para sa kinabukasan ng mga anak niya. Ngunit ngayon, habang nakikita ang ginawa ng isang estranghero, sa loob lang ng ilang linggo, nagsimulang gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Lumipas ang ilang araw, sinadya ni John na umuwi ng mas maaga. Hindi niya ito ipinahalata, ngunit mula sa kanyang opisina sa ibaba, pinakikinggan niya ang mga nangyayari sa itaas. Naririnig niya ang mga halakhak, isang tunog na matagal nang nawala sa mansyon. Isang gabi, habang paakyat siya, narinig niya ang boses ni Michelle, malumanay at mahinahon. Sinundan niya ito at natagpuan silang 4 na nakaluhod sa tabi ng pinagdugtong-dugtong na mga kama. Okay boys, repeat after me, sabi ni Michelle. Thank you po sa food na kinain namin. Thank you po sa food, bulong ng 3. Thank you po kasi hindi na kami nag-aaway ni Kuya. Thank you po ya, sabi ni Liam, kasi andyan si Ate Michelle.
Para itong isang suntok sa sikmura ni John. Kailan niya huling tinuruan ang mga anak niyang magpasalamat? Kailan niya sila huling kinausap tungkol sa Diyos? Ni hindi niya matandaan. Kinagabihan, naabutan niya si Michelle sa kusina na nagtitimpla ng gatas. "Miss Reyes," sabi niya. Napalingon ito, bahagyang nagulat. "Sir John," ay nagsimula siya, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin. Ang mga bata, they seem better. Ngumiti si Michelle. Isang ngiti na simple lang pero parang nagbigay liwanag sa buong kusina. "Mabubuting bata po sila, sir. Kailangan lang nila ng atensyon." Sa unang pagkakataon, hindi isang empleyado ang nakita ni John, kundi isang babaeng may dalisay na puso. Biglang tumunog ang cellphone ni John. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sinagot niya ito. Isang boses ng babae, malamig at makapangyarihan, ang narinig niya sa kabilang linya. "Juanito, I'm coming home." Bago pa man siya makasagot, tumunog naman ang doorbell ng mansyon. Nagkatinginan sila ni Michelle. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo doon ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ang mga mata ay may bahid ng kalkulasyon. Ang dati niyang asawa. "Hi, John," sabi ni Catherine, may mapaglarong ng ngiti. "Miss me?" Ang kapayapaan na unti-unting binalot ang mansyon ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Kinabukasan, dumating si Victoria Montemayor. Kung si Catherine ay isang ahas na gumagapang sa damuhan, si Victoria ay isang agila na lumilipad sa itaas, matalas ang paningin, handang manila anumang oras. Pumasok siya sa mansyon na pag-aari niya. Bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Ang una niyang ginawa ay hanapin si Michelle. Sinuri niya si Michelle mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "So ikaw ang bagong katulong. Tagapag-alaga po ng mga bata." Magalang na pagtatama ni Michelle, isang maliit at mapang-insultong tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. Ang hapunan ng gabing iyon ay parang isang paglilitis. Si Michelle ang akusado at si Victoria ang hukom. "Saan ka nag-aral, Hija?" tanong ni Victoria habang hinihiwa ang kanyang steak. "Sa Philippine Normal University po, ma'am." Isang public school." "Nakakatuwa naman. At ang mga magulang mo?" Ramdam ni Michelle ang bawat tanong bilang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, si Catherine na naman ay nagpapanggap na kakampi niya. "Mami, hayaan niyo na si Michelle," sabi ni Catherine na may pekeng ng ngiti. "Ang importante, mahal siya ng mga bata, di ba?" Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, mayroong isang mensahe para kay Victoria. "Nakikita ko ang epekto niya sa pamilyang ito at gagamitin ko iyon laban sa inyo." Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Victoria ang kanyang anak sa pribado. "Juanito, hindi ko gusto ang babaeng yan," sabi niya. "Masyado siyang ordinaryo. Baka kung ano lang ang motibo niyan. Hindi mo na ba natatandaan ang nangyari sa'yo noon?" Ang mga salita ng kanyang ina ay lason. Dahan-dahang gumagapang sa isip ni John. Binubuhay ang mga demonyo ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Michelle sa kusina, tinawag siya ni Victoria sa opisina nito. Ang parehong opisina kung saan siya unang na-interview ni John, ngunit ngayon, ang lamig ay doble. Sa ibabaw ng mesa, merong isang checkbook at isang pluma. Kumuha ng isang piraso ng tseke si Victoria. Hindi niya ito nilagyan ng pangalan o petsa. Inilapag niya ito sa harap ni Michelle, isang blangkong tseke. "Magkano ang presyo mo para lisanin ang pamilyang ito?" Ang paningin ni Victoria ay hindi bumibitiw kay Michelle. Naghihintay ng senyales ng kasakiman. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas kinamumuhian niya. Dignidad. Kalmadong kinuha ni Michelle ang blangkong tseke.
Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna at pagkatapos ay pinunit ulit. Inilapag niya ang mga piraso sa mesa. "Pasensya na po, Ma'am Victoria," sabi ni Michelle, walang bahid ng takot sa kanyang boses. "Ang pagkatao ko po ay hindi nabibili." Isang malamig na galit ang gumuhit sa mukha ni Victoria. Paano naglakas loob ang isang hamak na tagapag-alaga na tanggihan siya? Sa mga sumunod na araw, nakita ni Victoria ang isang bagay na mas nagpaalarma sa kanya. Nakita niya kung paano tumingin si John kay Michelle. Hindi na ito tingin ng isang amo sa isang empleyado. Mayroong paghanga, mayroong respeto, at marahil mayroong pagsibol ng isang damdamin na ayaw niyang pangalanan. Alam ni Victoria na kailangan niya ng mas maruming paraan. At para doon, kailangan niya ng isang kakampi na kasing dumi niya maglaro. Ipinatawag niya si Catherine sa isang mamahaling restaurant. "Gusto kong paalisin mo si Michelle," diretsong sabi ni Victoria. Tumawa si Catherine. "At bakit ko naman gagawin iyon? Mukhang masaya na si John sa kanya." "Dahil babayaran kita," sagot ni Victoria. "Isang halaga na hindi mo matatanggihan. 10 milyon. Cash." Natigilan si Catherine. 10 milyon. Sapat na yon para magsimula siya ulit sa ibang bansa. Ngunit hindi lang pera ang gusto niya. Gusto niya ng ganti. "Deal," sabi ni Catherine, ngunit may kondisyon. "Gusto ko makita ni John na siya mismo ang magtataboy sa babaeng iyon. Gusto kong maramdaman niya ulit ang sakit ng pagtataksil." Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. "Magaling. Iyan mismo ang nasa isip ko." Inilatag ni Victoria ang kanyang plano. Isang plano na puno ng panlilinlang at kasinungalingan. Detalyado, walang awa. Pumayag si Catherine sa lahat. Habang nagsasalita si Victoria, dahan-dahang kinuha ni Catherine ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Tiniyak niyang hindi ito nakikita. Pinindot niya ang isang button. Voice recorder. On. "So, malinaw na," sabi ni Victoria. "Papalabasin natin na si Michelle ay isang gold digger na nakikipagsabwatan sa'yo para lokohin ang anak ko." "Malinaw na malinaw," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Pagkaalis ni Victoria, nanatili si Catherine sa mesa. Pinatay niya ang recorder at pinakinggan ang isang bahagi. Ang boses ni Victoria, malinaw at nakakakilabot. Ngumiti siya. 10 milyon. At ang ebidensya na sisira sa reyna ng mga Montemayor. Isang bato, 2 ibon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. "The plan is in motion. Get ready." Nagsimulang gumana ang plano na parang isang perpektong makinarya ng kasamaan. Unang gumalaw si Catherine. Isang araw, aksidente niyang naiwan ang isang mamahaling kwintas sa banyo. Kinalaunan, nakita itong suot ni Michelle. Ang totoo, si Michelle ang nakakita nito at isasauli sana. Ngunit sinadya ni Catherine na makita sila ni John sa ganoong sitwasyon. "Oh Michelle, I forgot. Sabi ko sa'yo na yan, di ba?" sabi ni Catherine nang malakas para marinig ni John. "Bagay sa'yo." Nakita ni John ang pagkapula ng mukha ni Michelle at ang pagtanggi nito. Ngunit ang laso ng pagdududa ay naitanim na. Sunod, si Victoria naman. "Juanito, nakita mo ba iyon?" Bulong niya sa anak. Ang mga ganyang klaseng babae, sa una ay magpapakabait. Pero kapag nakuha na ang tiwala mo, lalabas din ang tunay na kulay. Mag-ingat ka. Araw-araw, mayroong bagong lason na ibinubulong sa tenga ni John. Isang araw, nakita niyang may kausap si Michelle sa telepono. Mukhang balisa. "Sige na, kailangan ko talaga ng pera para sa memorial." Narinig niyang sabi ni Michelle. Ang totoo, para ito sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid.
Ngunit ang ibinulong ni Victoria kay John, "Naririnig mo ba? Humihingi na ng pera. Sinabi ko na sa'yo, ang pinakamatinding patibong ay ang huli." Idinirek ito mismo ni Catherine. Niyaya niya si Michelle na magkita sa isang coffee shop malapit sa mansyon, sinabing may mahalaga siyang sasabihin tungkol sa mga bata. Sa di kalayuan, naghihintay ang isang taong inupahan ni Catherine para kumuha ng litrato. Inabutan ni Catherine si Michelle ng isang sobre. "Tulong ko na yan para sa pamilya mo," sabi niya. "Alam kong hindi kalakihan ang sahod mo dito." "Naku, Ma'am Catherine, hindi ko po matatanggap yan," sabi ni Michelle. "Sige na, huwag ka nang mahiya." Sa anggulo ng litrato, mukha silang nag-aabutan ng pera sa ilalim ng mesa, isang lihim na transaksyon. Nang gabing iyon, ang final act ay isinagawa. Pumasok si Catherine sa opisina ni John, umiiyak. "John, I'm so sorry," sabi niya, humihikbi. "Hindi ko na kayang itago ito. Si Michelle, pinilit niya ako. Sabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya na kumuha ng pera sa'yo, sasaktan niya ang mga bata." Ipinakita niya ang litrato. Ikinuwento niya ang isang kasinungalingan na pinagtagpi-tagpi mula sa lahat ng maliliit na eksena na itinanim nila. Para kay John, lahat ay nag-ugnay. Ang kwintas, ang tawag sa telepono, ang litrato, ang pag-iyak ng dati niyang asawa, ang sugat ng nakaraan ay biglang bumuka. Ang sakit ng pagtataksil ay bumalik. Mas matindi at mas masakit. Hindi na siya nag-isip. Ang namayani sa kanya ay ang bulag na galit ng isang taong nasaktan. Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Naglakad siya palabas ng opisina. Bawat hakbang ay mabigat. Iisa lang ang direksyon niya, ang kwarto ni Michelle. Hindi na kumatok si John. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Michelle ng malakas. Nag-ayos ng gamit si Michelle. Naghahanda para sa susunod na araw. Ngunit natigilan siya sa itsura ng lalaking nasa harap niya. Wala na ang respeto. Wala na ang paghanga. Ang mga mata niya ay puno ng isang damdamin na hindi pa nakikita ni Michelle dati. Matinding pagkasuklam. "Magkano?" tanong din niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sir? Tinanong kita." "Magkano? Magkano ang binayad sa'yo ni Catherine para sirain ulit ang buhay ko? O baka naman kasama sa plano niyo na pareho kayong makakuha ng pera sa akin?" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo." "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni John. At sa unang pagkakataon, nakita ni Michelle na nanginginig ang kanyang mga kamay. "Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Lahat kayo. Pera lang ang habol." Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera. Inihagis niya ito sa sahig, sa paanan ni Michelle. Ang mga perang papel ay kumalat na parang mga tuyong dahon. "Ayan, sapat na ba yan? Kunin mo lahat yan at umalis ka na sa pamamahay ko." Nanginginig ang buong katawan ni Michelle. Ang sakit ng mga salita ay mas matindi pa sa sampal. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi siya pinakinggan ni John. "Sir John, mali po ang iniisip niyo. Pakinggan niyo po ako." "Tapos na akong makinig," putol niya. "You are fired, Miss Reyes. Get out of my house, now." Ang sigawan ay umabot sa kwarto ng mga bata. Isa-isa silang lumabas, mga mukhang takot at naguguluhan. "Daddy? Ate Michelle?" tanong ni Liam. Nang makita nila ang umiiyak na si Michelle at ang galit na ama, tumakbo sila. Hindi kay John, kundi kay Michelle. Niyakap nila ang mga binti nito na para bang ayaw na nilang bumitaw. "Don't leave, Ate Michelle. Please don't leave," iyak ni Kai. Ang eksena ay lalong nagpasiklab sa galit ni John. Hinila niya ang mga anak palayo kay Michelle.
Pumasok kayo sa kwarto. Sigaw niya sa mga bata. Sa gitna ng mga iyak at sigaw ng mga bata na tinatawag ang kanyang pangalan, kinuha ni Michelle ang kanyang bag. Hindi niya pinulot ang pera. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Pagbukas niya ng pinto ng mansyon, isang malakas na ulan ang sumalubong sa kanya. Ang bawat patak ay malamig, kasinlamig ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palayo, sa ilalim ng ulan, hindi niya namalayan ang mga luhang humahalo sa agos ng tubig sa kanyang mukha. Sa loob, ang mansyon ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang hikbi ng 3 bata mula sa kanilang kwarto. Naiwan si John na nakatayo sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagtulak palayo sa kaisa-isang liwanag na pumasok sa madilim nilang mundo. Ano ang nagawa ko? Bulong niya sa kawala. Ang mansyon ng mga Montemayor ay naging isang malamig na libingan. Hindi na kinakausap ng mga bata si John. Sa umaga, tahimik silang kumakain. Sa hapon, nagkukulong sila sa kwarto. Sa gabi, naririnig niya ang kanilang mga hikbi. Palaging may isang pangalang binabanggit. Michelle. Si John naman ay nilunod ang sarili sa alak at pagsisisi. Gabi-gabi, umuuwi siyang lasing. Umaasang makakatulog siya nang walang bangungot. Ngunit sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Michelle, ang mukha ng sakit at pagkabigo. Ang tanong ay paulit-ulit sa kanyang isip. Paano kung nagkamali ako? Isang hapon, pag-uwi niya, may nakita siyang isang papel sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina. Isang drawing, ginuhit ng isa sa mga anak niya. 4 na tao. Isang tatay at 3 maliliit na bata. Lahat ay kulay itim at puti. Sa isang sulok, mayroong isang babae na ginuhitan ng kulay dilaw, parang araw. Sa ilalim nito, mayroong sulat bata na nagsasabing, "We miss our light." Gumuho ang mundo ni John. Doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Kinabukasan, habang tinitingnan niya ang kanyang email, isang mensahe ang kumuha ng kanyang atensyon mula sa isang anonymous sender. Ang subject, ang katotohanan. Nag-alinlangan siya, ngunit may nag-udyok sa kanyang buksan ito. Sa loob, meron lang isang file, isang audio file. Pinindot niya ang play. Unang narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Gusto kong paalisin mo si Michelle." Sumunod ang boses ni Catherine. "At bakit ko naman gagawin yon?" At muli, ang kanyang ina, malinaw at walang awa. "Dahil babayaran kita 10 milyon. Cash." Papalabasin natin na si Michelle ay isang gold digger na nakikipagsabwatan sa'yo para lokohin ang anak ko. Hindi humihinga si John. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Narinig niya ang buong usapan, ang buong plano, ang bawat kasinungalingan. Hindi lang si Michelle ang biktima. Siya rin. At ang nag-iisang may sala ay ang sarili niyang ina. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang pagsisisi sa kanyang dibdib ay biglang napalitan. Isang damdamin na mas mainit, mas mapanganib, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tumayo si John. Sa kanyang pagtayo, natabig niya ang kanyang upuan at ito ay bumagsak sa sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ang susi ng kotse. Naglakad siya palabas, hindi na nagpaalam kahit kanino. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Iisa lang ang kanyang destinasyon, ang Montemayor Tower. Ang boardroom ng Montemayor Corporation ay tahimik at solemne. Nasa gitna ng isang mahalagang presentasyon, si Victoria Montemayor. Nasa kanyang pinakamatikas na anyo, ang reyna sa kanyang trono. Biglang bumukas ang pinto ng malakas.
Pumasok si John. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang suot niyang damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Juanito, what is the meaning of this?" Malamig na tanong ni Victoria. Hindi sumagot si John. Naglakad siya papunta sa harap. Kinuha ang kanyang cellphone at isinaksak ito sa sound system ng conference room. "May gusto lang akong iparinig sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isang pag-uusap tungkol sa isang business deal at pinindot niya ang play. Ang boses ni Victoria, puno ng pagmamataas at kasamaan, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng miyembro ng board ay natigilan. Ang presentasyon ay nahinto. Lahat ng mata ay napunta kay Victoria, na ang muka ay unti-unting namumutla, nawawalan ng kulay, hanggang sa maging kasing puti ng papel. Nang matapos ang recording, walang nagsalita. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. "Meeting adjourned," sabi ni John sa malamig na boses. Isa-isang nagsilabasan ang mga board members, hindi makatingin ng diretso kay Victoria. Naiwan ang mag-ina sa loob ng malawak na silid. "How could you?" sigaw ni Victoria. Sinusubukang bawiin ang kanyang kapangyarihan. "Sinira mo ang pangalan ko, ang pangalan ng pamilya." "Ikaw," sigaw pabalik ni John, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasaktang kaluluwa. "Ikaw ang sumira sa lahat. Noon, sinira mo ang pagsasama namin ni Catherine dahil hindi siya karapat-dapat. Ngayon, sinira mo ang pagkakataon kong maging masaya. Para saan? Para sa perang ito? Para sa building na ito? Ginawa ko yon para sa'yo, para protektahan ka. Hindi mo ako prinotektahan. Kinontrol mo ako. Minanipula mo ako. Pero tapos na yon, Ma." Huminga ng malalim si John. Tumingin siya sa mata ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang takot. "Mula ngayon, hindi na ako ang CEO ng kumpanyang ito. Tinatalikuran ko na ang lahat ng mana ko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang pamilya ko. Ang pamilyang sinira mo." Tumalikod si John at nagsimulang maglakad. "Juanito, bumalik ka dito." Sigaw ni Victoria, ang boses ay puno ng desperasyon. "Wala kang mapupuntahan. Wala kang pera. You are nothing without me." Huminto si John sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. "Nagkakamali ka," sabi niya. "Ngayong wala na ako sa'yo, ngayon pa lang ako magiging isang tunay na tao." At tuluyan na siyang umalis. Iniwan ang kanyang ina sa gitna ng gumuhong kaharian nito. Umuwi si John sa mansyon. Dumiretso siya sa kwarto ng mga anak niya. Natutulog na sila. Sa unang pagkakataon, lumuhod siya sa tabi ng kanilang mga kama. "Mga anak," bulong niya habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Ang mga luha ay nagsimula nang tumulo mula sa kanyang mga mata. "Patawarin niyo si Daddy. Patawarin niyo ako. Hahanapin natin si Michelle." Pangako niya sa mga natutulog na bata at sa sarili niya. "Magkakasama tayo." Iniwan ni na John at ng kanyang 3 anak ang mansyon kinabukasan. Dala lang nila ang ilang damit at ang perang natitira sa kanyang personal na bank account. Wala na ang mga driver, ang mga yaya, ang mga hardinero. 4 lang sila. Nagsimula ang kanilang paghahanap. Ang tanging lead nila ay ang pangalan ng probinsya na nabanggit ni Michelle noon sa isang kwentuhan. Nagmaneho si John papunta doon. Isang paglalakbay na tumagal ng 8 oras. Sa daan, naranasan nila ang mga bagay na hindi pa nila nagagawa kailanman. Kumain sila sa isang karinderya sa tabi ng kalsada. Natulog sila sa isang maliit at simpleng motel. Naglaro sila sa isang pampublikong playground. Sa unang pagkakataon, si John ang nagturo sa mga anak niyang magsintas ng sapatos. Siya ang nagbasa sa kanila ng kwento bago matulog. Siya ang sumasagot sa kanilang walang katapusang mga tanong. At sa bawat araw na magkakasama sila, unti-unting nabubuo muli
ang kanilang nasirang pamilya. Ang mga tawa ay bumalik. Ang mga yakap ay naging mas madalas. Ang tatlong bata ay muling nagtiwala sa kanilang ama. Sa probinsya, nagtanong-tanong sila. Mahirap. Maraming race sa lugar na yon. Ngunit hindi sila sumuko. Isang araw, may isang matandang babae na nakakilala sa description nila. Ah, si Teacher Michelle ba? Sabi ng matanda. Nasa public school lang yan sa kabilang baryo. Isang napakabait na bata. Sinundan nila ang direksyon. Ang puso ni John ay kumakabog ng napakabilis. Paano kung ayaw na siyang makita ni Michelle? Paano kung huli na ang lahat? Narating nila ang isang maliit na paaralan. Mula sa gate, tanaw nila ang isang classroom kung saan nagkaklase ang isang guro. At nandoon siya. Nakatayo si Michelle sa harap ng mga bata. Nakangiti. Ang nangiti niya ay kasing liwanag pa rin ng dati. Ang kanyang boses ay malumanay habang nagtuturo siya. Mukha siyang masaya. Mukha siyang payapa. Tumingin si John sa kanyang mga anak. Ready na ba kayo? Sabay-sabay silang tumango. Dahan-dahan silang naglakad papasok ng gate. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, napatingin si Michelle sa direksyon ng bintana. Nakita niya sila. 4 na figura na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang 3 bata at ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi mabasa. Pagkagulat, ginhawa, takot, lahat magkakasama. Nabitawan ni Michelle ang hawak niyang heso. Gumawa ito ng isang maliit na puting marka sa sahig na kahoy. Ang ingay ng kanyang mga estudyante ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig na para bang nanggagaling sa isang malayong lugar. Nakatayo sila doon. Totoo. Hindi isang panaginip. Ang 3 bata, mas payat ng kaunti, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita. Pag-asa. At sa likod nila, si John. Nagbago siya. Wala na ang mamahaling business suit. Napalitan ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang malamig at makapangyarihang aura. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking pagod, isang lalaking maraming pinagdaanan, isang lalaking nagsisisi. Ate Michelle! Ang sigaw ni Liam ang bumasag sa katahimikan. At pagkatapos, tumakbo sila. Lahat silang 3. Tumakbo sila papalapit sa kanya na para bang ang buhay nila ay nakasalalay dito. Automatikong napaluhod si Michelle sa sahig para salubungin sila. Niyakap niya silang 3 ng mahigpit. Nilulunod ang kanyang mukha sa kanilang mga buhok. Ang pamilyar na amoy ng mga bata. Ang init ng kanilang maliliit na katawan. Ang tunog ng kanilang mga iyak na puno ng pangungulila. Akala namin hindi ka na namin makikita. Hikbi ni Kay sa balikat niya. Miss na miss ka namin, sabi ni Enzo. Ang boses ay basag. Hinaplos ni Michelle ang kanilang mga likod at ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na rin. Mga luha ng sakit, ng pangungulila at ngayon, ng isang napakatinding ginhawa nang sa wakas ay huminahon na sila. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin ang mga kamay ng mga bata. Hinarap niya si John na hindi gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang bawat hindi na itulog na gabi. Ang bawat luhang pumatak. Michelle! Nagsimula si John. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi siya gumawa ng mga dahilan. Hindi niya sinisi ang kanyang ina o si Catherine. Tumingin siya diretso sa kanyang mga mata at inamin ang lahat. Naging duwag ako. Sabi niya, hinayaan ko ang sakit ng nakaraan. Nabulagin ako sa katotohanan na nasa harap ko na. Ikaw. Wala kang kasalanan, Michelle. At ang mga masasakit na salitang sinabi ko sa'yo, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buong buhay ko.
Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Michelle. Ang pag-amin na iyon. Ang paghingi ng tawad na walang halong pagmamataas. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Umalis na kami sa mansyon. Pagpapatuloy ni John, itinakwil ko na ang lahat. Ang pangalan, ang pera. Wala na sa akin ang lahat ng yon. Tumingin siya sa tatlong bata na nakakapit pa rin kay Michelle. Sila na lang ang yaman ko na ngayon. Huminga siya ng malalim. At sa harap ni Michelle, sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng bukas na classroom na puno ng mga batang nanonood, dahan-dahang lumuhod si John Montemayor. Kinuha niya ang kamay ni Michelle, ang kamay na dati nag-aalaga sa kanyang mga anak. Hinalikan niya ito ng may buong paggalang. Hindi ko maibibigay sa iyo ang yaman ng mga Montemayor, Michelle. Wala na akong maipagmamalaki sa iyo. Tumingala siya at sa kanyang mga mata, nakita ni Michelle ang buong kaluluwa ng isang lalaking nagbago. Pero maibibigay ko sa iyo ang buong puso ko, ang buong buhay ko. Isang buhay na simple, pero ipinapangako ko magiging puno ng pagmamahal. Michelle Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Maging asawa ko, hayaan mo akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Hayaan mo kaming mahalin ka. Hinawakan ng mga bata ang laylayan ng damit ni Michelle. Ang kanilang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng pag-asa. Please be our mommy, bulong ni Liam. Tumingin si Michelle sa tatlong bata. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi na ito ang hari ng isang malamig na palasyo. Siya ay isang ama. Isang lalaking handang isuko ang lahat para sa pamilya. Isang ngiti na may kasamang mga luha ng kaligayahan, ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Oo, bulong niya. Oo, John. Tumayo si John at niyakap siya. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pangako at pag-ibig na sa wakas ay malaya na. Sumali sa yakap ang tatlong bata at sa gitna ng isang maliit na paaralan sa isang tahimik na probinsya, ang nasirang pamilya ay muling nabuo. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang maliit na bahay na may hardin ng mga bulaklak, ang tawanan ay palaging maririnig. Si John, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang consultant online, ang naghahatid at sumusundo sa mga bata sa eskwela. Si Michelle naman, habang nagtuturo pa rin, ay malapit nang maging isang ganap na ina. Isang hapon, habang nagdidilig si Michelle ng mga halaman, lumapit si John mula sa likod at niyakap siya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa umuumbok ng tiyan ni Michelle. Kamusta na ang bunso natin? Bulong niya. Ngumiti si Michelle at sumandal sa kanya. Malikot, tulad ng mga kuya niya. Payapa ang lahat. Masaya. Pagpasok nila sa loob, may isang sulat na nakapatong sa mesa. Mula ito sa isang mamahaling ospital sa Maynila. Kinakabahang binuksan ito ni John. Ito ay mula sa abogado ni Victoria Montemayor. May malubha daw itong sakit at ang tanging hiling nito ay makita ang kanyang mga apo. Sa huling pagkakataon, tumingin si John kay Michelle. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Michelle ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa at sa kanyang mga mata, nakita ni John ang sagot. Hindi na sila kailangang magsalita. Sila ay iisa. Ano man ang hamon na darating, haharapin nila ito nang magkasama. 네이트